Sambit ko at saka ko siya inirapan. Di raw pagsisisihan ay ngayon pa nga lang nagsisisi na ako sumama ko sa kanya. Di ko ata talaga kakayaning makasama siya na matagal. Lumabas na ako ng kwarto at tumiretso na pababa. Di na ako nag-abala manlibutin pa ang buong bahay. Tss, papagalitan nata ako nito eh. Reklamo ko. Di man lang ako nakapagpaalam. Ni hindi ko rin dalang phone ko. Tamaro! Pagtawag ko sa kanya, lalo na't nakita kong madilim ang kalangitan. Mukhang uulan pa. Tamaro, ano ba? Uulan na. Dahil hindi niya ako sinagot, wala na ako nagawa kundi ang umakit ulit para yayain na siyang umalis. Tamaro! Kusan-san ko na siya hinanap hanggang sa nakarating na ako sa garden. Maayos na rin yun at may iba't ibang klase ng bulaklak na. Napagandaan na talaga niya. Pagod akong napatingin sa buong paligid. Kung papayag ako sa gusto niya, ito ang magiging bahay namin ni Tristan sa sunod na 2 buwan. Kasama si Tamaro na dating may ayaw sa presensya naming dalawa. Ngayon pa lang natatakot na ako sa mga pwedeng mangyari. Natatakot akong magiging malapit ulit kami sa isa't isa. Natatakot akong baka umasa pa rin akong mapapagalitan ko si Maricar sa puso niya. Napasigaw ako na maramdaman ko ang biglaang pagbuhos ng ulan. Tumakbo ako papasok sa sinalubong ako ni Tamaro. Sa gulat namin dalawa, nagkatulakan na kami at parehong bumagsak sa pool. Di ako marunong lumangoy kaya naman kaagad akong nataranta. Mabuti na lang at naramdaman kong hawak ni Tamaro sa akin. Wala sa sarili ako napayakap sa kanya para makaahon kami. Napahawak ako sa aking dibdib habang habol ang aking paghinga. Kanina pa kita hinahanap. Sigaw ko sa kanya nang makabawi. Lumambot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sorry. Sorry mo mukha mo. Dugtong ko at nagpatuloy papasok. Mas lalo ko naramdaman ang lamig na makapasok na sa loob. Angela, sorry. Paghabol niya sa akin. Inis ko siyang nilingon. Lumayo ka nga sa akin. Minamalas ako sa tuwing kasama kita. Ako sa kanya. Hindi siya natinag. Nakita ko ang pagbaba ng tingin niya sa kabuuan ng katawan ko. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa braso. Kailangan mo magpalit ng damit. Makakasakit ka niyan. Pinalakihan ko siya ng mata. Ayoko. Sigaw ko sa kanya. Umigting ang panga niya. Huwag nang matigas ang ulo, Angela. Kiit niya. Ano bang pake mo kung ayaw ko? Sabat ko. Magkakasakit ka. Madiing laban pa niya. Imbes na makipaglaban pa, humalakip-kip na lamang ako sa harapan niya. Nilabanan niya lang din ang titig ko. Huwag mong hintayin na ako pa ang maghuhubad sa'yo. Banta niya. Lalong kumulo ang dugo ko dahil sa narinig. Ang kapal talaga ng mukha ng isang to. Bahala ka na nga dyan basta aalis na ako dito. Bago pa man ako makahakbang, hinila niya na ako papalapit sa kanya. Sinigawan ko siya nang tangkain niyang hubaran ako. Hubarin mo sabi? Pilit niya. Nagpumiglas ako hanggang sa halos mapunit ang uniform ko dahil sa paggagawa namin. Buong lakas ko siyang itinulak hanggang sa napahagulol na lang ako dahil sa sobrang pagkainis. Napayakap ako sa aking sarili nang tumigil siya. Napasubsob na lang ako sa aking mga palad. Angela, I'm sorry. Marahang sabi ni Tamaro at naramdaman ko ang mainit niyang hawak sa akin. Hindi ko siya pinansin. Ipinakita niya sa akin ang kulay puting long sleeve niya. Gusto niya na isuot ko yon. Hinarap ko siya at sinamaan ng tingin. Naikuyom ko ang aking kamao. Sa sobrang galit, tumayo ako sa harap niya. Doon ko mismo hinubad ang suot kong uniform. Hinubad kong lahat bago ko ibinato sa mukha niya. Nagulat pa si Tamaro sa ginawa ko. Sa huli, napayuko na lamang. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para kuhanin sa kanya ang long sleeve at isuot. Malakas pang ulan kaya naman alam kong hindi pa kami makakaalis. Tumakbo ako paakyat sa kwarto ni Tristan. Nanatili ako doon hanggang sa hindi ko namalayan, nakatulog na ako. Naalimpungatan na lang ako na maramdaman ko ang mainit na kamay na humahaplos sa aking ulo. Anong ginagawa mo dito? Madiing tanong ko sa kanya. Hindi siya umimik. Pinagpatuloy niya lang ang kanyang ginagawa. Pagod kong tinabig ang kamay niya. Iuwi mo na ako. Utos ko sa kanya sabay irap. Narinig ko pa ang pagod niyang pangisi kaya naman pinagtaasan ko siya ng kilay. May nakakatawa ba? Marahan siyang umiling. Kita ko pa ang bahagyang pagnguso nito para itago ang ngiti. Lumaki lang yung dibdib mo, nagsungit ka na? Sabi niya na ikinalaki ng aking mga mata. Anong sabi mo? Mariing tanong ko. Pilo tong ngumiti sa akin. Kaya palang lusog-lusog ng anak natin. Busog sa... Hindi ko na hiniyang matapos niyang sasabihin. Napakawalang hiya mo, de la Merced. Sigaw ko sa kanya. Madilim na nang maihatid niya ako pa uwi. Hindi na ako nakababa pa nang dumaan kami sa restaurant dahil sa aking itsura.
Dinig ko ang tawanan ng mga kasambahay sa kusina. Mukhang tulog na rin ang aking anak. Maingat akong umakyat. Nakahinga ako na maluwag nung malapit na akong makarating sa kwarto. Wala akong suot na panloob, mabuti na lang, at malaki ang long sleeve ni Tamaro sa akin. Magulo din ang medyo basa ko ng buhok. Pipihitin ko na sana ang doorknob nang mariin akong mapapikit nang marinig ko ang pagtawag sa akin ni Sir Hendrix. Hindi ako nakagalaw kaagad. Ayoko sana siyang lingunin. Hindi ko kayang humarap sa kanya ng gano'n ang aking itsura. Ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong niya nang pasadahan niya ng tingin ang aking kabuuan. Kumunot ang noo niya. Kay Tamaro ba yan? Tanong niya, tukoy sa suot kong long sleeve. Hindi ako nakasagot. Nagtangis ang kanyang panga. Magbihis ka na. Madiing utos niya. Sir, kasi po, nabasa ako ng ulan kaya kailangan kong suotin to. Pero wala naman pong masamang nangyari. Paliwanag ko. Tipid niya akong tinanguan. Magbihis ka na, baka magkasakit ka pa. Pag-aalala niya. Bago pa man ako makaalis, hindi ko na naman napigilan ang bibig ko. Aalis po kayo, sir? Tanong ko. Sinimangutan niya ako. Sinabing Hendrix na nga lang eh. Sorry. Kakain sana ako sa labas. Pwede ka ba? Yaya niya. Mabilis ako nagpaalam na magbibihis lamang ako. Nang masigurado kong mahimbing ng tulog ni Tristan, bumaba na ako. Naabutan kong kausap ni Sir Hendrix ang ilang kasambahay. Pakisabi na lang kay Lolo na umalis kami ni Angela. Sa labas din kami kakain ng dinner. Bili niya rito. Binilin ko si Tristan sa tagapagbantay nito. Nagulat ako na biglang kunin ni Sir Hendrix ang kamay ko. Nakita ko ang tingin ng mga kasambahay at ang pagpipigil nila ng ngiti. Sakay kami ng kanyang itim na Fortuner papunta ng mall. Doon lang daw kami maghanap ng makakainan dahil medyo umaambon pa. Pagkababa pa lang namin ng sasakyan, nakahawak na kagad siya sa kamay ko. Sa huli nakapagdesisyon na rin kami ng kakainan. Halatang mahal doon kaya naman medyo nahiya na akong pumasok. Mas lalo tuloy hinigpitan ni Sir Hendrix ang hawak sa kamay ko. Isa pang Sir Hendrix mo, hahalikan na talaga kita. Banta niya sa akin nang makaupo na kami sa loob. Napanguso ako. Hendrix, sabit ko. Napangiti siya dahil sa sinabi ko at kagad na nag-iwas ng tingin. Kumain ka ng marami. Para kang ginugutom ah. Pangasar niyang sabi sa akin habang pumipili kami sa menu. Sinaman ko siya ng tingin pero sa huli, pareho din kaming natawa. Natigil lang yon nang biglang may lumapit sa aming pwesto. Nagtaas ng kilay si Hendrix sa kanya. Mr. De La Merced, anong masamang hangin na nagdala sa'yo dito? Di niya pinansin ang tanong ni Hendrix dahil diretso ang tingin niya sa akin. Tamaro, anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Tinaasan niya ako ng kilay. Sinisigurado ko lang na ayos ka. Nakangiting sabi niya sa akin. Kumunot ang noo ko. Of course, ayos siya. I can take good care of her. Sabat ni Hendrix. Galit na bumaling si Tamaro dito. At gusto ko lang ding i-check kung may suot na siyang panloob. Naiwan kasi niya sa akin yung suot niya kanina. Napatingin ako kay Hendrix. Nanatiling blanco ang ekspresyon nito. Tamaro, tumigil ka na ha? Saway ko sa kanya. Sir Hendrix, mabuti pa siguro, umalis na tayo dito. Yaya ko sa kanya. Natawag ko siyang sir dahil sa hiya, dahil sa pinagsasabi ni Tamaro. Naputo lang sasabihin ko nang bigla niya akong hinalikan sa harap ni Tamaro. Napasigaw na lang ako nang bumulagta ito sa sahig nang suntukin siya nito. Sir Hendrix? Akmang lalapitan ko siya nang marahas na kinuha ni Tamaro ang kamay ko at tinila ako papalabas. Tamaro, ano ba? Sigaw ko sa kanya. Marahas ang pagkakahila niya sa akin. Halos hindi ko rin masabayan ang malalaking hakbang niya. Kita ko ang galit na sa pagkakaigting ng kanyang panga. Tamaro? Tawag ko ulit. Shut up, Angela. Saway niya sa akin. Dinala niya ako sa parking lot. Natanaw ko kaagad ang sasakyan niya. Imbes na pumasok doon, isinandal niya ako doon. Nakakunot ang kanyang noot, bariin siyang nakatingin sa aking labi. Ano bang problema mo? Basag ko sa katahimikan. Hindi siya umimig. Hindi mo dapat sinabi ang mga yon. Napakabastos mo. Sumbat ko sa kanya. Yun naman ang totoo ah. Mariing sagot nito na lalo kong kinainis. Nakakainis ka? Pag-burst out ko. Nasagad na siya kaya naman natahimik ako nang hambasan niya ang kanyang sasakyan. Bastos talaga tong bunganga ko, Angela. Lalo na kapag ayaw ko na nakikita ko. Laban niya. Kakain lang kami pero dahil sa pagsulpot mo ito ang nangyari? Bakit ka pa kasi pumunta doon? Ines na tanong ko pa. Sa gitna ng tensyon sa aming dalawa, nagawa pa nitong umisi. Kakain kayo?
Anong kakainin niya? Labi mo. Mapanayang sabi niya. Nanlaki ang mata ko. Bago ko pa man siya masampal, nagulat na ako nang kaagad niya akong hinalikan. Ramdam ko bawat paggalaw ng labi niya. Nagtaas baba din ang kamay niya sa bewang ko. Muntik na akong madala. Sa halik niya nang mapadaing ako sa sakit at nalasahan ko ang dugo doon. Ako pa din, nararamdaman ko. Malambing na pahayag nito habang sa aking labi nakatingin at marahang pinupunasan ng dugo dito. Hindi yan totoo, laban ko. Marahan siyang umiling. Ramdam ko, Angela. Giit niya. Hindi mo na kailangan bumalik doon. Seryosong pahayag niya. Kasama ko si Sir Hendrix. Hindi ko siya po pwedeng iwan. Laban ko. Pero nabigla ako sa lumambot ng ekspresyon nito. Pero ang asawa mo pwede. Parang may kung anong pumitik sa aking tenga dahil sa kanyang naging tanong. Abay, napakakapal naman talaga ng mukha ng isang to para balik na rin ang sitwasyon. Tinaasan ko siya ng kilay. Tinatanong mo ko? Hindi ba't yan ang ginawa mo sa akin? Mapanoy ang sabi ko pa. Hindi siya nagpatalo. Ang makipaghalikan sa harap ng asawa mo? Tama ba yon, Angela? Bato niya. Walang patutunguhan ang usapan naming to. Alam naman natin kung ano ang totoong nangyayari. Huwag mo ring pakialaman ang pakikipaghalikan ko sa iba dahil hindi ko naman kayo pinakikialaman ni Maricar noong nagtatali kayo. Matapang na sumbat ko kahit ang totoo, nasaktan ako sa huling sinabi. Wala na si Maricar. Ang pinag-uusapan natin yung ngayon, Angela. Yung ngayon. Giit niya. Napangisi ako nang wala sa oras. Oo nga pala. Wala nang malanghel mong kabit na walang kamongmong sa mundo, Angela. May pagbabantang sambit niya. Uminit ang gilid ng aking mga mata. Sa bawat oras na gusto ko maging matapang at lumaban sa kanya, laging ako ang talo. Kahit silang mali, laging bumabaliktad ang lahat. Lagi nakapabor kay Maricar ang lahat. Paano naman ako? Bago pa man ako maiyak sa harap ni Tamaro, tinalikuran ko na siya. Di ko hinahiyaang mahabol pa niya ako. Di na rin ako bumalik pa sa loob at gusto ko mapag-isa. Flashback. Inay, gusto ko pong sumama sa inyo sa Maynila. Umiiyak, napilit ko sa kanya. Angie, nagtatrabaho si nanay doon. Hindi ba nga pangako ko sa'yo pag nakaipon na ako, isasama kita doon para ipasyal? Pag-aalo niya. Lalo lang akong umiyak at yumakap na mahigpit sa kanya. Ilang buwan na naman po kayong mawawala. Birthday ko na sa 1 linggo. Paalala ko. Marahan niyang hinawakan ng aking magkabilang pisngi. Babalik si nanay sa 1 linggo para sa birthday mo. Pangako yan. Pananuyo niya. Pangako po? Pariniguro ko. Tipid siyang umiti sa akin. Pangako ni nanay babalik ako sa birthday mo at mag-uwi ako ng cake. Kahit may duda, pilit akong umiti sa kanya. Niyakap ako nito na mahigpit bago hinalikan sa pisngi at umalis na. Tama ng iyak na mahal kong prinsesa. Pag-aalo sa akin ni tatay habang tinatanaw ko ang paglayo na sinasakyan tricycle ni nanay. Sa huli, mahigpit akong yumakap kay tatay at sa kanya umiyak. Hanggang sa dumating ang araw ng birthday ko. Happy birthday, Angie! Bati ng pinsan kong si Jessa. Salamat! Malungkot na sabi ko habang nakatanaw pa rin sa may bintana. Umaga pa lang kasi marahil mamayang tanghali pa darating si Tia Helen. Pag-aalo nito sa akin. Di ko siya pinakinggan. Sobrang bigat ng dibdib ko. Angie, anak, aalis na si tatay. Pag uwi ko mamaya, may dala akong cake para sa birthday mo. Sabi niya bago ko hinalikan sa ulo. Wala ako sa sarili nang lingunin ko siya. Tipid niya akong nganitian. Mahal na mahal ka ni tatay, anak. Sabi nito. Nawalan na ako ng pag-asang uuwi pa si nanay nang dumilim na. Mahina akong umiyak sa may sulok. Kahit si tatay hindi pa rin umuwi. Wala man lang sa kanilang nagpahalaga sa kaarawan ko. Nagising ako sa sigaw na tawag sa akin ni Jessa. Nagulat ako na makita kong umiiyak to. Anong problema? Nag-aalala lang tanong ko. Wala na si Tio. Patay na ang tatay mo, Angie? Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Niwala pa nga luha na pumatak sa mata ko. Pinatay si tatay, yun ang bali-balita. Hindi simpleng aksidente ang nangyari sa kanya. Sa bawat araw na lumipas, tahimik lang akong nakatingin sa kabaong niya. Nagkaroon ako ng pag-asa nang tumawag si nanay isang araw. Nanay, wala na po si tatay. Please po, umuwi na po kayo. Umiiyak na sumbong ko. Uuwi si nanay, pangako. Malungkot na sagot pa nito sa akin. Ilang pangako lang pinanghawakan ko. Ilang beses ako naghintay. Ilang balding luha nang iniiyak ko pero ni minsan, walang tumupad ng pangako nila sa akin. Lahat sila iniwan lang ako. Lahat sila second choice lang ako. End of flashback. Sorry po. Nagising ako na mabunggo ako sa isang malaking bulto.
Tinignan ko ito at nakitang dalawa silang lalaki. Nakaramdam ako ng takot kaya naman naghanap ako ng ibang tao sa paligid. Hindi ko na alam kung nasang lugar ako. Tangkang aalis na nang hinigit nito ang aking braso. Teka miss! Nakangising pagpipigil nito. Bitawan mo ko. Pagpapabiglas ko. Sumigaw na ako ng tulong ang sapilitan ako nitong hinila. Bitawan niyo ako. Malakas sa sigaw ko at nagpumiglas ulit. Dalian mo na. Utos pa nito sa kasama. Kiniladkad ako ng mga ito patungo sa kung saan. Wala ni isang sasakyan man lang o tao ang dumaraan dito. Naramdaman ko na lang ang paglapat ng likod ko sa damuhan. Mas lalo ko naiyak sa takot. Wag! Sigaw ko na makitang naguhubad to ng damit. Lalapitan sana nila ulit ako na mapamura ito ng tinuhod ko siya at sinipa. Kinuha ko ang pagkakataong yon para tumayo at tumakbo papalayo. Kahit nahihirapan, hinabol nila akong dalawa. Nang maabutan at napasigaw ako nang hinaklit itong aking braso at kaagad na sinampal. Dahil sa lakas noon parang bigla ako nahilot bumagsak sa damuhan. Gusto mo nasasaktan ka pa eh. Sumbat nito at walang sabi-sabi, winarak ang damit ko dahilan para agad kong maramdaman ang lamig. Hindi ako nakalaban dahil sa hilong nararamdaman. Tumulong aking masasaganang luha. Wala akong ibang iniisip kundi ang anak ko. Paano na siya kung patayin ako ng mga ito ngayon? Gagayahin ko rin ba mga magulang kong basta na lamang akong iniwan? Ang isiping walang tutulong sa akin ngayon lubos ding nagpapasakit sa akin. Hanggang ngayon wala pa rin tutupad sa mga pangako nila sa akin. Hanggang ngayon wala pa rin nandyan para sa akin. Angela! Ang kaninang halos papikit ko ng mata, bahagyang nagkabuhay. Tinignan ko kung sino iyon. Natatarantang utos ng isa. Mukhang natatakot ang mga ito. Angela! Patuloy na sigaw pa nito. Kahit nabubuhayin ako ng loob, di na ata talaga kaya ng katawan ko. Gusto ko na talagang pumikit. Narinig ko ang sigaw at ang pagkakagulo ng mga ito. Nangangibabaw ang galit na sigaw ng taong dumating. Kaya naman mula sa pagkakapikit ay pinilit kong dumilat. Nakadagan to sa isa sa mga lalaki at walang humpay sa pagsuntok dito. Tamaro! Mangiyak-ngiyak na tawag ko pa sa kanya. Daan-daan kong iminulat ang aking mga mata. Dabang-dama ko ang sakit ng aking buong katawan. Sumalubong sa akin ang puting kisame ng ospital. No, ipadala mo na lang sa bahay, doon ko na lang pipirmahan. Tinig kong sabi na nakatalikod na si Tamaro habang may kausap sa phone. Nabigla pa siya na makitang nakadilat na ako. Angela? Malambing na tawag niya sa akin. Ramdam ko rin ang pag-aalala niya doon. Marahan niya akong hinaplos sa may braso pero dahil sa pagkaplos ng iyon, naalala kong muntik nang mangyari sa akin. Bitawan mo ko. Natatakot kong sabi. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Kahit siya ay ayokong makita. Angela, may gusto ka ba? Sabihin mo lang sa akin. Sabi pa niya. Wala. Lumayo ka na lang sa akin, please. Pakiusap ko. Nanlulumo lamang siyang tumingin sa akin. Naputol yun na may kumatok at pumasok sa kwarto. Doc, tawag ni Tamaro dito. Mas lalo ko naiyak na makita kong lalaki ang doktor. Lumayo ka sa akin. Humihikbing pakiusap ko. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ni Tamaro dahil sa aking inasal. Parang naalala ko pa ang pagdampi ng labi ng mga lalaking bumastos sa akin at ang pagkaplos sila sa iba't ibang parte ng katawan ko. Nandidiri ako. Nandito ako para tignan ka. Hindi kita sasaktan. Pag-aalo pa nito sa akin. Ayoko sa'yo please, lumabas na kayong dalawa. Pakiusap ko. Dok, ano nangyayari? Tanong ni Tamaro dito. I need to talk to you. Sagot ng doktor dito at nauna nang lumabas. Sandaling tumingin sa akin si Tamaro bago sumunod. Tamaro's POV. I think mas makakabuti kay Angela na babae ang doktor niya. Ililipat ko kayo kay Doktora Flores. Marami na rin siyang nahawakan na ganitong cases. Paliwanag ni Doc. Bakit po ba siya nagkakaganon? Kahit po ako ayaw niyang palapitin. Tanong ko. Marahil ay na-trauma siya. Base na rin sa mga pinapakita niya mukhang mailap siya, lalo sa mga lalaki. Sagot nito. May pwede pa po ba kaming mahinga ng tulong? May pwedeng gawin? Tanong ko pa. Kailangan niya suporta galing sa'yo at sa mga taong malapit sa kanya. Kailangan natin siyang intindihin. Mas kailangan kanya ngayon? Pariwanag nito sa akin. May mga ilan pa siyang bilin bago siya nagpaalam. Sa lahat na nangyayari ngayon kay Angela, sarili kong lubos kong sinisisi. Mabilis akong tumakbo papasok sa kanyang kwarto nang marinig ko ang kanyang pag-iyak. Nakahinga ako na maluwag na makita kong yakap na siya ngayon nang pinsan niyang si Jessa. Shhh! Wala na sila. Wala na. Pag-aalo nito.
Sa gilid sina Don Facundo at ang walang hiyang si Hendrix. Kagad tumalim ang tingin ni Hendrix sa akin na para bang gusto niya akong patayin. Pero naagaw ang atensyon ko ni Jessa na galit na bumaling sa akin. Kasalanan mo tong lahat. Galit na sigaw niya. Tinanggap ko lahat ng sinabi niya. Dapat kasi hindi ka na lang bumalik. Patuloy na sigaw pa niya. Look, Jessa, hindi ko ginusto na mangyari to sa kanya. Mahal ko si Angela at ayoko rin siyang nakikitang nagkakaganyan. Paliwanag ko. Nagulat ako na agad tumayo si Hendrix at kiniwelyohan ako palabas ng kwarto. Na makalabas kagad niya akong pinaulanan ng suntok. Kung hindi ka na lang sana nangialam kagabi, sabi niya. Kung di mo na lang sana siya kinuha kagabi sa akin, hindi mangyayari to. Gigil na sabi pa niya at hindi tumigil ng suntok hanggang sa hindi siya mahusto. Hingal na hingal siyang tumayo mula sa pagkakadagan sa akin. Pinahiran ko na lamang ng dugo sa aking labi. Hindi ko siya papatulan ngayon. Ayoko ng away dahil ang importante sa akin ngayon ay ang malagaan si Angela at ang anak ko. Kukuhanin ko na sila. Ako na mag-aalaga sa pamilya ko. Nanatili akong tahimik nang bumalik sa kwarto ni Angela ang dumating na babaeng doktor. Kagaya nga ng sabi ko kanina, mas makakabuti kung palagi niyo siyang kinakausap. Sikapin nating wag mabakante ang isipan niya dahil malaki talaga ang posibilidad na bigla na lang niyang maalala ang nangyari. Pag-uumpisa nito, paano po yun, Dok? Paano ko po siya maalagaan kung ayaw niya nang lumapit ako sa kanya? Na-trauma siya. Ang tayong makakatulong lang sa kanya ay ang sarili niya. Kung takot siya sa mga lalaki, takot siya sa'yo, di pa kita mong ikaw mismo na asawa niya kaya mo siyang protektahan na hindi mo siya sasaktan. Pangaral nito sa akin. Matapos kong makausap si doktora, si Don Facundo naman ang kinausap ko. Gusto ko maayos na ipagpaalam si Angela at ang anak ko. Kailangan ko rin kasi ng tulong dahil siguradong hindi papayag si Jessa sa aking plano. Sigurado ka bang yan na mas makakabuti para sa kanya? Parinigurado ni Don Facundo sa akin. Opo. 2 doktor na pong nakausap ko. Mas makakabuti daw po kung ano ko mag-aalaga sa kanya. Paliwanag ko. Alam mo naman sigurong hindi madali. Lalo na't nag-aalala si Jessa sa pinsan niya. Sisiguraduhin ko pong aalagaan kong mabuti ang mag-ina ko. Gagawin ko po ang lahat. Pariniguro ko sa kanya. I'm okay with that, Tamaro. Sisikapin ko rin kausaping mabuti ang aking apo. Pero sana bigyan mo pa ako ng konting panahon. Pakiusap niya. Salamat po. Nagpaalam na ako pagkatapos noon. Nagpakuha na rin ako ng gamit ni Angela para dalhin sa ospital. Sandali ko rin munang binisita at kinarga ang anak ko. Konting tiis na lang anak, uuwi na tayo. Sa bahay kasama si mama. Magpakabait ka muna dito, okay? Pagkausap ko sa anak namin bago siya hinalikan sa ulo at pisngi. Dumiretso agad ako sa ospital dala ang mga damit ni Angela na kinuha ko sa bahay nila. Papasok na sana ako sa kanyang kwarto nang maabutan ko ang isang lalaking nurse na may dalang tray ng di nagagalaw na pagkain. Saan madadalhin yan? Tanong ko dito. Sir, ayaw po kasing kumain, pero magpapalit na lang po ako sa babaeng nurse. Paliwanag nito. Hindi na, ako nang bahala dito. Present ako at kinuha ng tray ng pagkain at dinala sa loob. Angela, kailangan mong kumain. Sabi ko dito at naabutan ko siyang nakatulala. Hindi siya gumalaw at di mo lang ako tiningnan. Para bang di niya ako naririnig? Angela, please, kumain ka na. Galing ako sa bahay niyo, miss na miss ka na ni Tristan. Kwento ko sa kanya dahilan para mabilis siyang lumingon sa akin. Yung anak ko, yung anak natin. Inahanap ka na niya kaya naman kumain ka na para makalabas ka na dito. Pag-aalo ko sa kanya. Sinubukan kong lumapit sa kanya pero gaya dati nagtangka na naman siyang lumayo. Kakain ako pero wag kang lalapit sa akin. Susubuan kita, Angela. Paglalambing ko pero umiling lamang siya. Nakaupo lang ako sa sofa sa may gilid habang pinapanood siyang dahan-dahan ganong maibok akong kumain. Hindi niya kasi ang bibig niya dahil sa pasa at sugat. I'm so sorry, Angela. Nanulumong sabi ko sabay halik sa noo niya. Pagtulog ko lang siya na nalapitan ng ganito. Pagtulog ko lang siya nahahawakan at naalagaan. Hindi ako papayag, Tamaro. Nang gagalaiting sabi ni Jessa. Kahit galit, pigil na pigil ang kanyang boses dahil sa natutulog na si Angela. Please, Jessa, gagawin kong lahat. Pinapangako sa'yo aalagaan kong pinsan at pamangkin mo. Asawa ko siya. Anak ko si Tristan. Responsibilidad kong alagaan sila. Pagpapaintindi ko sa kanya. Sa kabila ng ginawa mo sa kanila, sa tingin mo ba, maniniwala pa ako sa'yo? Mapanayang sabi niya. Give me this last chance, Jessa. Ipapakita ko sa'yo na totoo ang intensyon ko sa pinsan mo. Please? Pagmamakaawa ko.
Nag-iwas siya ng tingin sa akin. Mukhang malalim ang iniisip. Dahil sa sobrang desperado na din ako ay wala na ako ibang magawa at naisip na paraan kundi ang lumuhod sa kanyang harapan. Please, Jessa, just this last chance. Patuloy na pagsasumamo ko. Matagal siya bago nakasagot. Siguraduhin mo lang, Tamaro. Dahil hindi ako papayag na saktan mo pa ulit yung pinsan ko. Sabi niya at saka ako mabilis na iniwang nakaluhod doon. Nanlulumo akong tumayo. Gagawin kong lahat para sa kanila. Kahit sa kaninong tao pa ako lumuhod, gagawin ko basta bigyan lang nila ako ng pagkakataong maging asawa at ama sa mag-ina ko. Kahit ilang suntok pa ni Hendrix, tatanggapin ko at hindi ko gagantihan. Mapatunayan lang sa kanilang gagawin kong lahat para kay Angela. Naganda na kami sa pag-uwi nang pinayagang makalabas si Angela. Pagkatapos kong bayaran lahat ng bills ay yun ang ginamit namin na inasikaso ko. Si Jess ang susundo sa akin. Sambet ni Angela na makita niyang ako nag-aayos ng mga gamit niya. Wala si Jessa ngayon, Angela. May pasok siya at saka didiretso tayo kay Tristan sa bahay natin. Paliwanag ko sa kanya. Baka niya ata talaga naiintindihan ang ibig kong sabihin at ang pangalan ng anak namin ang naririnig niya. Sakay ka na. Paglalahad ko sa kanya sa passenger seat. Habang nakabukas ang pintuan, tinitigan niya lamang iyon. Sige kung gusto mo, sa likod na lang. Pagsuko ko at saka ko siya giniya sa backseat, agad din naman niyang pinasukan. Buong biyahe tahimik lamang ito at nakatanaw sa may bintana. Hindi ko rin muna siya kinibo dahil baka mamaya makulitan pa ito sa akin. Hindi ito ang daan. Medyo may bahid ng pagpapanik na sabi niya. Shh! Trust me, Angela. Kahit nananahimik, kita ko pa rin sa kanyang pangamba dahil hindi pamilyar sa kanyang dinaraanan namin. Nandito na tayo sa bahay natin. Anunso ko. Hindi dito ang bahay ko. Laban niya. Dito, Angela. Dito ang bahay natin. Paliwanag ko. Nauna ako lumabas ng sasakyan. Tsaka ko siya pinagbuksan. Medyo nag-aalangan pa nga ito nung una pero lumabas din naman. Nasa taas si Tristan, natutulog. Nagliwanag ang mukha nito at kahit alam kong hindi umabot sa mata niya ang ngiti, ay agad naman siyang pumasok sa loob. Sinabayan ko siya habang naglalakad pa akyat. Pumasok siya ng kwarto ng anak namin, karugtong ng kwarto naming dalawa. Kitang-kita kong pagkasabik niya rito. Nabahala ko na marinig kong hikbi niya habang may binubulong siya dito. Di na ako nakatiis at agad na akong lumapit sa kanila. Sorry baby, hindi na ulit aalis si mama. Pagkausap niya sa anak namin, habang paulit-ulit na hinahalikan ito. Angela? Tawag ko sa kanya. Nag-aalala ako dahil sa kanyang pag-iyak. Para nawala ang takot sa akin ng mga oras na to dahil nagawa pa niyang ikwento sa akin ang nararamdaman niya. Natakot kasi ako eh. Natakot akong di ko na ulit makita yung anak natin. Sumbong niya. Niyakap ko silang dalawa. Shh! Nandito lang ako. Aalagaan ko kayong dalawa. Di na ulit ako mawawala sa inyo. Hindi ko na ulit kayo iiwan. Pangako yan. Tamaro's POV. Sinabihan ko si Angela magpahinga muna pero hindi ito midlip man lamang. Buong araw niyang hawak ang anak namin kahit pa natutulog na to. Bibitawan lang niya kung may importante siyang gagawin. Angela, nagluto ako sa baba. May dinner na tayo. Yaya ko sa kanya. Naabutan ko siya nakahiga sa kama habang pinagmamasdan si Tristan. Ni hindi man lang nag-abala itong lingunin ako. Kaya naman ako na ang lumapit sa kanya. Hinawakan ko siya sa balikat na batid kong ikinagulat niya. Sorry, paumanhin ko. Kanina ka pa ba nandyan? Nahihiyang tanong niya sa akin. Di naman, tatawagin lang sana kita para makakain na tayo. Sagot ko. Marahan tong tumango pero bago pa man iyon, sinisigurado niyang may harang na una ng higaan ng anak namin para hindi ito mahulog. Dapat tinawag mo na lang ako para ako yung nagluto, sabi nito. Hindi nga ba sabi ko sa'yo ako mag-aalaga sa inyo? Hindi mo naman kailangan gawin yon, sabi niya at di makatingin sa akin. Gagawin ko yon para sa inyo ni Tristan, pag-aalo ko. Sinubukan kong hawakan ang kamay niya pero kagaya nung una iniwas niya ito sa akin. Nauna rin tong lumabas at bumaba. Nagluto ako ng sinigang na baboy. Alam ko, paborito mo yan. Pagbibida ko pa. Giniya ko siya sa may puan at pinaghainan siya. Ako na. Pagpigil niya at para siyang nakuryente na magdikit ang mga kamay namin. Ako na, Tamaro. Kaya ko na to. Pag-uulit pa niya. Nagpaubay na lamang ako at naupo na lamang din. Kagaya nang nasa ospital kami, hindi pa rin siya maayos na nakakain. Masarap ba? Bahagya nang tumingin sa akin at agad din naman niyang iniiwas. Pwede na. Sagot niya na ikinatawa ko. Isa sa mga nagustuhan ko noon kay Angela ay ang pagiging prangka niya.
So I will take that as a compliment. Hindi mo lang ito nagpakita ng kahit anong emosyon, ni kahit pilit ng ngiti hindi niya ako binigyan. I want my Angela back. Yung Angela na kahit iniiwasan at sinisigaw-sigawan ako, ayos lamang sa akin. Basta ba bumalik lamang siya sa dati? Ako na maghuhugas. Pagpepresenta niya pagkatapos namin kumain. No, Angela, ako na. I think you better wash yourself first para pag-akit ko malagyan ko na ng ointment yung mga sugat mo. Pigil ko sa kanya. Di naman namin pinagtarunan iyon dahil mabilis siyang pumihit patalikod at tumakit na. Kahit di ako sanay, ginawa kong lahat ng gawaing bahay sa buong araw. Masaya naman pero medyo nakakapagod nga lang talaga. Matapos kang ma-check ang lahat ay umakyat na rin ako. Naabutan ko to nagsusuklay ng basang buhok sa harap ng salamin. Shower lang ako. Paalam ko sa kanya. Tumango lang to ng isang beses sa akin at nag-iwas ang tingin. Angela's POV. Shower lang ako. Paalam nito. Tinangan ko lang siya at binalik ang aking buong atensyon sa salamin. Di ko alam kung bakit kailangan gawin pa to ni Tamaro. Marahil naaawa siya sa nangyari sa akin kaya pinipilit niyang sarili niyang pakisamahan ako. Lumabas siyang nakatapis ng tuwalya. Hindi man lang siya nahiya na makita ko siyang ganoon. Pumasok siya sa walk-in closet at paglabas naka-dark blue pajama lang at walang pang-itaas. Tara na, yaya niya sa akin habang ipinupunas niyang tuwalya sa kanyang basang buhok. Blanco expression lang ang binigay ko sa kanya. I don't really know kung ano itong pumapasok sa isipan ko. Hindi ko alam kung dala lang ba ito ng trauma ko o sinamahan ng galit at pagkamuhi. Kagantihan ko siya. Ipaparamdam ko sa kanya lahat ng ipinaramdam niya sa akin noon. Angela, gagamutin natin ang sugat mo. Muli niyang yaya sa akin. Hindi pa siya nakontento at nilapitan pa ako. Ayaw na naman siya sa paghawak sa kamay ko. Mabilis kong binawi yun na makaramdam ako ng parang kuryente dahil sa hawak niya. Bago siya tuluyang lumapit sa akin, maingat niyang binuhat ang anak namin at inilipat ito sa kanyang crib. Mas gusto ko sana na sa tabi ko na lamang ang anak ko. Sa totoo lang, pag nakatingin ako sa malayo, bigla na lang papasok ang eksena ng gubing yun sa utak ko. Nakaramdam kagad ako ng takot. Mahimbing ang tulog niya. Nakangiting sabi nito pabalik sa kama. Pwede bang magdamit ka? Malamig na tanong ko pa sa kanya. Sige, wait lang. Natatarantang saad nito at patakbong pumasok sa walk-in closet. Pagkalabas niya may suot na siyang puting sando. Tahimik lang ako habang marahan na nilalagay ng ointment ang gilid ng labi ko. Panay ang salita niya. Gusto ko sana nga siyang sitahin na tumigil na dahil ayoko nang tumatama yung hininga niya sa pisngi ko. Nanlalambot ako. Pagkatapos niyang gawin yon, umayos din ako ng higa. Napaharap ako sa peso ni Tamaro. Pero nung humiga na siya, sinadya kong pumihit pabaliktad para talikuran siya. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga nito. Tama lang yun sa kanya. Batid kong hindi pa siya natutulog. Pasalamat siya, tinalikuran ko lamang siya. Hindi ko siya pinaalis dito sa kwarto kagaya ng ginagawa niya sa akin noon. Hindi rin naman ako dinadalaw pa ng antok kaya naman tumitig na lang ako sa kawalan. Nagulat ako na magsimula itong maghum ng mahina. Pamilyar ang kanyang iyon. Something in the way you look at me ang title kung hindi ako nagkakamali. Dama ko yung kalungkutan sa boses niya. Marahil naalala niya si Maricar. Kumunot ang noo ko na maramdaman kong kumilos to. Marin ako napapikit nang maramdaman kong hininga niya sa bato ko. One day, Angela, maiintindihan mo rin kung bakit ko ginagawa ang lahat ng to. Bulong niya bago ko sinimulang dalawin ng antok. Tamaro's POV. Hindi ako gaano nakatulog kagabi. Maaga akong gumising kinaumagahan para magluto ng almusal. Nagising si Tristan madaling araw kaya naman kinarga ko ito at muling pinatulog bago ko bumaba. Nagluluto ako ng almusal na may mag-doorbell. Pinatay ko muna ang stove at lumabas para tingnan ko sino iyon. Wow, house husband, ha? Nakangising pang ansa nito sa akin na makitang naka-apron pa ako. What brought you here? Matigas na tanong ko sa kanya. I'm here para dalawin si Angela at si Tristan. Preskong sagot sa akin ni Hendrix. Hindi na kailangan. Maayos na sila dito. Laban ko sa kanya. Pero hindi ko nagustuhan ng pag-isip nito at ang kakaibang tingin niya sa akin. Maayos nga ba? Mapanuyang saad niya. Lalo ko na ikuyom ang aking kamao. Ano ba talaga ang gusto mong iparating? Nanggagalaiting tanong ko sa kanya dahil umagang umaga, panira siya ng araw. Alam ko na ang lahat, Dela Merced. Lahat ng sekreto mo, hindi ko lang alam kung paano mo inipapaliwanag kay Angela sa parang hindi siya masasaktan. Pag-uumpisa nito na ikinalaki ng aking mata. Ano bang ibig mong sabihin? Sa oras na masaktan siya,
Pag nalaman niya ng lahat, sisiguraduhin ko sa'yo. Kukunin ko siya sa'yo. Kukunin ko sila sa'yo, Tamaro. Banta pa niya. Hindi ako nakasagot. Napangisi ito. I will give you a chance, Dilmer said. Kumunot ang noo ko. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang binabalak ng isang to. Pero bago pa man sa tuloy yung umalis, nagbanta naman ito na hindi ko nagustuhan. You have her now. But until when? Tamaro's POV. Halos hindi ko na magawa na maayos ang kanina ko pang ginagawa. Tanginang Hendrix yun, panina ng araw. Ang sarap ng tulog ng baby ko. Narinig kong mahinang tawa ni Angela at ang yakap niya pababa. Mas lalo kong binilisan ng pag-ayos sa dining para makakain na kami ng breakfast. Maya-maya lang tuluyan ko na silang nakita ng anak namin. Parang di niya napapansin ang presensya ko dahil tuwang-tuwa siya dito. Good morning. Nakangiting bati ko sa kanila. Lumapit ako at sinalubong sila. Good morning, baby. Sabi ko sa anak namin bago ko siya hinalikan sa ulo. Bumaling naman ako kay Angela para sana batiin at halikan din siya kahit sa noo pero ramdam kong umiiwas siya. Good morning. Sabi ko pa din. Bahagya lamang tong tumango at nag-iwas ang tingin. Anak, akin na si Tristan, Angela. Kain na tayo. Nakakandong si Tristan sa akin habang kumakain. Si Tristan lang ang maingay. Natatawa na lang kami minsan dahil hindi naman siya maintindihan. Aalis ako mamaya para asikasuin yung kaso tungkol dun sa nangyari. Gusto mo bang iwan ko muna kay sandali kina Jessa? Tanong ko dahil hindi rin naman ako makampante kung iwan ko sila dito sa bahay. Mabilis siyang tumango. Kaligtasan nila ang una kong iniisip kaysa ang takot ko sa banta sa akin ni Hendrix. Kung ano man ang itinatago ko sa kanya, sasabihin ko rin naman. Naghahanap pa ako ng tamang tiyempo. Pagkatapos kumain, umakyat silang dalawa pabalik sa kwarto para makapagbihis. Angela? Tawag ko sa kanya pagkapasok ko ng kwarto namin. Hindi niya ako sinagot. Nakita kong anak namin nakabihis ng takayga sa kama habang sinusubo ang laruan niya. Kinatok ko ang banyo pero walang sumagot. Kaya naman napagpasyan kong dumiretso sa walk-in closet para sana tignan kung nandoon siya. Pero ganoon na lang ang gulat ko sa aking nakita. Umalis ka. Galit na sigaw din niya nang pamansin ako. Tumakbo pa siya sa sulok para lang makalayo sa akin. Sa gulat hindi agad ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Hindi ko rin inaasang makikita ko siya sa ganitong ayos. Walang kahit anong suot na saplot. Angela, nag-aalalang tawag ko sa kanya. Sabing umalis ka? Sigaw pa rin niya sa akin pero hindi ko siya sinunod. Hindi sa pagkakataon na to. Kumuha ko ng tuwala at ibinalot yun sa katawan niya. Huwag mo akong hawakan. Umiiyak na sabi pa niya. Mas lalo ko pa siyang niyakap na mahigpit. Shh! Tama na Angela, wala na. Pag-aalo ko sa kanya. Batid ko ang panginginig ng kanyang katawan. Hindi, naalala ko pa eh. Naalala ko pa? Sumbong niya na para bang ayaw at takot siya sa naiisip niya. Lalo ko lang narinig ang pag-iyak nito. Humiwalay ako sa kanya para punasan ng luha sa kanyang mga mata. Trust me Angela, hindi na mauulit yon. Andito lang ako. Paniniguro ko. Sandali itong natahimik. Marahil natauhan na rin sa akin sinabi kaya naman, inayos kong mabuti ang pagkakatakip ng tiwala sa hubad niyang katawan. Pero ganoon na lamang ang gulat ko na magsalita pa itong muli. Pare-pareho kayo mga lalaki. Pare-pareho kayo. May halong gigil na sabi niya habang diretsong nakatingin sa akin. Shh! Hindi Angela. Hindi ko gagawin sa'yo yun. Hindi kita pipilitin sa mga bagay na ayaw mo. Mariin kong sabi. Kailangan ko siyang tulungan. Kailangan maramdaman niyang kaya ko siyang protektahan at hindi ako katulad ng mga yon. Natahimik siya at napaiwas ang tingin. Umalis ka na. Umalis ka na at magbibihis na ako. Malamig na sabi niya. Baby, stop thinking about it, okay? Nanlulumong sabi ko. Napabuntong hininga na lang ako at hirap na tumayo. Hindi maalis ang tingin ko sa kanya habang nakaupo pa rin siya doon sa may sahig. Alis na. Malamig na utos niya. Wala na nga ako nagawa kundi ang lumakad palabas doon. Nagulat pa ako na malakas niyang isinara ang pinto. Angela's POV. Ayoko makita niya akong ganoon. Oo nga't asawa ko siya. Nakita na rin niya ito dati pero pinangako ko sa sarili ko na hindi ko na ulit ibibigay kay Tamarong lahat. Kung may pangangailangan siya bilang isang lalaki, wala akong pakialam. Isipin ko pa lang na magpapaangkin ako sa kanya. Halos masuka na ako. Lalo na pag naalala ko o pumapasok sa isip ko kung paano niya ipagtanggol si Maricar. Hindi ko alam pero ang isiping magkatabi sila sa isang kama at ginagawa ang mga bagay na hindi naman dapat ay lalo nagpapalaki sa galit at puot sa puso ko. Angela, apo.
Salubong sa akin ni Lolo. Tipid ng ngiti lang sinukli ko sa kanya at niyakap niya ako na mahigpit. Nilipas din yan. Kaya mo yan. Ikaw pa. Pagpapalakas niya sa akin. Maluha-luha akong tumango sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pag may nagsasabi sa akin malakas ako, naiiyak ako. Marahil gusto ko ipagsigawan sa kanila na hindi naman yung totoo. Na kahit pinapakita kong kaya ko'y hindi. Mahina ako. Lumalakas ng loob ko dahil dapat. Hindi na dahil narual na malakas at matapang ako. Matatag ako dahil dapat. Angie? Tawag ni Jess at mabilis bumaba sa hagdan para yakapin ako. Miss na kita. Miss na rin kita. Miss ka na namin ni Tristan. Mahinang sabi ko. Kahit pa paano gumaan ang pakiramdam ko dahil sa presence si Jessa. Ang sabi kanina ni Tamara baka after lunch tapos ng lakad niya. Pero mag-aalas 4 na ng hapon wala pa rin siya. Kahit kailan talaga ang lalaking yon sinungaling. Baby Tristan? Agad na putol ang pag-iisip ko nang narinig ko ang masiyang boses si Sir Hendrix habang tinatawag ang anak ko. Tumalon-talon pa si Tristan na makita ito habang nakatayo sa binte ni Jessa na may karga sa kanya. Kagad sumama si Tristan dito na maglakad siya ng kamay. Gigil na inabot ni Tristan ang mukha nito at binasa na naman ang kanyang laway. Wow! Miss na ako ni Baby Tristan. Si Mami kaya na miss din ako? Pang-asar nito at nakangiting bumaling sa akin. Hindi ako nakapag-react. Kumunot lang ang noo ko. Mabilis na wala ang ngiti sa labi nito. May dala akong yema cake, Jessa. Pinanda ako na kay Manang sa may dining. Magmerienda na tayo. Baling nito sa pinsan ko. Sige Kuya Hendrix, akin na din muna yan si Tristan. Mauna na kami doon. Sagot ni Jessa dito. Sinundan niya ng tingin si Jessa at ang anak ko hanggang sa makarating to sa may kusina bago bumaling sa akin. Ilang araw ka palang nalayo dito, naging suplada ka na? Bakit, maganda ka na ba? Masungit na tanong nito sa akin. Mahinang natawa na lang ako dahil hindi pa rin siya nagbabago. Matalas pa rin ang dila niya. Hindi pa rin lalaking walang itinatago. Kung bastos siya, di bastos. Kung ganyan talaga siya magmura at prangka, wala kang magagawa. Mas gusto kong kasama yung lalaking ganito. Feeling ko kasi secured ako. Mapagkakatiwalaan mo siya dahil wala siyang itinatago sa'yo. Ni kahit iniisip niya nga sinasabi niya eh. Wala siyang sekreto, hindi katulad ni Tamaro. Na kailangan mo bang mag-ingat sa galaw at sasabihin mo? Dahil hindi mo naman alam kung anong pag-iisip meron ng isang yon. Bakit nga palang aga mong umuwi? Tanong ko sa kanya habang kumakain kami ng merienda. Hawak si Tristan ang tagapag-alaga niya habang busy naman si Jessa sa phone niya. Boring sa resto eh, sagot nito. Ngayon ko lang yan narinig sa'yo. Sa pagkakaalam ko, kulang na lang doon ka na matulog. Pangasar ko pa sa kanya. Medyo nailang ako nang ilapit itong bibig niya sa may tenga ko. Wala na ka na kasi doon eh, sabi pa niya. Oo nga, may tanong ka pa? Natatawang pangasar pa niya. Bakit napakakapal ng mukha mo? Mahinahan kong sabi. Napangisi lang ito at tumalukip-kip pa. Napakayabang talaga. Kasi gwapo ako. Ibang klase, sobrang kapal ng mukha mo. Wala sa sariling sabi ko habang umiiling pa. Sinamaan ako nito ng tingin. Kala mo naman yung asawa mo gwapo. Puro kagaguhan lang naman ang alam noon. Mapanayang sabi pa nito. Sinamaan ko rin siya ng tingin at inirapan. Hindi dahil ipinagtatanggol ko sa Tamara, kundi dahil pareho naman silang dalawa. Nagago. Gago ka rin naman? Mahinang sambit ko at magsusubo sana ako ng cake na magulat ako nang bigla niyang hinawakan ang kamay ko at itinapat iyon sa bibig niya. Bakit mo ginawa yon? Ines na tanong ko pa sa kanya. Kasi nga, gago ko. Lalo ko lang siyang sinimangutan. Kaya naman ang natitirang piraso ng cake sa patito ko at agad na isinubo yon ng buo sa bibig na napakahanging lalaking ito. Nanlaki pa ang mata nito at hindi malaman kung iluluwa ba o kakainin niya. Kaya naman napatawa na lamang ako. Nagulat kami nang bigla na lang ako mapatayo nang may humila sa akin. Tamaro! Pagbabantang tawag ni Jessa dito. Hinila niya ako papunta sa may garden. Bakit pag ibang lalaki pwede? Ako hindi? Pag burst out nito na ikinagulat ko. Ano bang sinasabi mo? Nagtatakang tanong ko. Napahilamos to sa kanyang palad at napapikit ng mariin. Bakit pag kay Hendrix tumatawa ka, sa akin hindi? Puro nang hinanakit na tanong nito. Hindi ako nakaimik. Bakit si Hendrix pwede kang hawakan, ako hindi? Pagpapatuloy pa niya. Bakit si Hendrix kinakausap mo, ako hindi? Frustrated na singhal nito at nakita ko kung paano tumulong luha sa kanyang mata. Hindi ko alam kung paano ko magpapaliwanag sa kanya.
Kasi totoo siya, wala siyang tinatago sa akin. Lahat ng pinapakita niya totoo. Yun sa'yo kasi hindi ko alam kung totoo bang lahat ng iyon o palabas lang. Mahinahon pero matapang na sagot ko. Shit, Angela. Nung sinabi kong gusto kitang alagaan, totoo yun. Lahat yun. Mariing sabi pa niya. Pero hindi ka nagpapakatotoo sa akin, Tamaro. Muling bato ko. Konting oras pa, Angela. Pagmamakaawa niya. Para may kung anong kumirot sa puso ko. Ano ba talagang tinatago niya sa akin at hirap siya sabihin? Kala ba kahirap para sa iyong sabihin ang totoo? Sumbat ko. Hindi ko alam kung ano ang magiging epekto sa iyo ng katotohanan, Angela. Pero ayoko masaktan ka. Pag-amin niya. Isa lang ang pumapasok sa isip ko ngayon. Napakasinungaling niya. Matagal na ako nasasaktan, Tamaro. Simula nung minahal kita. Maraing sabi ko at mabilis na siyang iniwan doon.